So let's recap for episode 1. Ngayon, nakilala at nalaman na natin ang mga hamon at komplikasyon ng industriya ng freelance photographers at videographers dito sa Metro Manila. Sa pamamagitan ng interview, napag-aralan natin ang mga katotohanan at kung paano sila nagsimula bilang isang artist dito sa Pilipinas. Now that we've seen the dark backgrounds and the hardship you can face when entering this career, we've also asked them what are the difference of freelancing and a stable employed job. We asked them for advices when it comes to how we can grow through marketing, clients, and pricing rates to give you a more practical perspective on these real-life quirks in this career. Difference ng merong fixed job or fixed daytime job compared sa freelancing is, syempre, first one, kapag meron kang fixed job, day job, constrained ka sa oras. Kung ano yung binigay sa'yo na time shift, dapat nandun ka. Usually, ang pasok namin is 8 to 5 or 9 to 6. So ako, ang pasok ko is 8 to 5. So, syempre, expected na by 8 a.m. nandito na ako. And then, hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi umabot ng 5 o'clock. Pero kapag sa freelancing kasi, kung more on nandun ka sa field na yun, mas kontrolado mo yung oras. Unlike sa day job, dapat 8 to 5, Monday to Friday, nandun ka. Kapag sa freelancing, kung kailan ka lang mayroon event, syempre, dun ka lang mag-shoot. Then, pagdating sa editing, kontrolado mo yung oras mo kung kailan ka mag-edit. Marami kang free time when it comes to freelancing. Although, ang difference lang, syempre, sa fixed job, meron kang sure na asahang sahod pagdating ng 15 or 30 sa katapusan na may ganitong specific na amount na makukuha ka. Unlike pag sa freelancing, syempre paiba-iba yun eh. Depende kung gaano karami yung job offers na nampukuha mo, which also depends sa marketing na ginagawa mo. So the more you market, the more people na nare-reach mo, and mas marami kang nakukuhang job offers. And syempre, hindi rin naman pare-parehas yung, minsan yung rate pagdating sa clients eh. Merong clients na, alam nyo na yun, tawad ng tawad. Meron namang clients na galante. Merong nagbibigay ng extra. Actually, kung tutuusin, malaki yung nakukuha sa freelancing compared minsan sa day job eh. Pagdating sa freelancing, you get to earn actually more than pa kesa dun sa usually na fixed day jobs. Freelance, ang ko sa freelance is walang boss ganun. Then free yung oras mo kung kailan mo gagawin yung trabaho, and free ka rin na kung ano yung gusto mong gawing trabaho, na gusto mong mag-photo, gusto mong mag-video. Kasi komparado sa pagko-compare ko sa permanent sa current work ko, syempre ako video. Hindi ko pwede magano ng sa photo kasi may may nakatoka. Parang pag freelance kasi para sa akin, kung ano yung trip mo gawin na trabaho. And then nga, una free yung oras. Kung gusto mo magtrabaho ng ganito, Monday lang, Tuesday, may event kang ganyan. Diyan ka lang. Pag sa work kasi, Monday to Friday, 8 to 5. Pag sa freelance, depende kung anong trip mong oras. Kung paano makipag-usap, kung timeline mo, deadline, ganun. May times na pwede akong mag-decline ng clients kapag gusto ko gumala. Siyempre, hindi naman tayo basta-basta na pwede ako makapag-commit o hindi makapag-commit sa isang shoot para makapag-personal time lang din. Siyempre, hindi naman tayo na robot na araw-araw palagi may ginagawa. Siyempre, mare-drain kasi tayo eh. So, kailangan natin ng personal time para makapagpahinga tayo. Pagdating sa pag-handle ng clients, siyempre, sa umpisa ba lang, kailangan i-gauge out mo na kung hanggang saan lang yung capacity ng client mo. Makikita mo naman yun eh. You'll see kung nasa lower end ba siya, sa middle, or nasa high end na yung client. Kapag alam nyo na low end or tsaka very budgeted lang yung client, set nyo na yung expectation na
tatawad at tatawad yun. Yung usual na, kunyari, ang rate mo as a photographer or videographer, baseline, nasa sabihin natin 5K, ganun. Tatawad yun. Kahit magbigay ka ng, sabihin natin 4, 3, 5, tatawad at tatawad pa yun pababa. As a photographer, syempre, dapat alam din natin kung ano naman yung kaya nating ibigay. Yung level of expertise natin. Kung alam natin na hindi basta-basta yung abilities, yung talents natin, sa umpisa pa lang, pwede na tayong agad tumanggi dun sa clients. Huwag na natin silang paasahin. Yung iba kasi ang gagawin, may client na tatawad. So, ang gagawin nila, yung quality of work nila, ibababa din nila. So, hindi naman kasi naiintindihan ng clients yun eh. So, better siguro, kesa ibaba pa natin yung nabibigay nating quality of work. Sa umpisa pa lang, huwag na lang natin i-accept. Siyempre, kawawa din naman yung client eh, kung hanggang dun lang yung kaya niyang ibigay. Para makakuha tayo ng client is kailangan muna is marketing strategy. Madami tayong mga factor para makakuha ng client. For example, tie-ups like catering, photo booth, social media, yan, Facebook, posting. We can suggest na every event, we can save or mag-collage tayo ng mga samples. In case na merong magtanong, meron tayong ma-provide na samples sa kanila. Saka natin ang style ko kasi pagdating sa ganyan is nagbibigay ako ng rate in a minimal lang, hindi lugi, hindi sobra, then magbibigay tayo ng output. So, ang kailangan natin dyan muna is market tao. So, once na makakuha tayo ng tao, one client, pwede na yan mag-spread sa different client. Sa strategy sa pagkuha ng kliyente, the first place kasi kapag nag-start ka, sa una talaga mag-struggle ka talaga na makakuha ng kliyente kasi unang-una paano mo siya i-market, paano ka mag-promote din ng mga ng mga works mo, paano mo siya mapapalawak yung network mo sa mga kakilala mo. Ang freelance kasi hindi lang siya basta work, business na rin kasi siya. Kasi hindi naman basta-basta instant na makakakuha ka ng ganitong presyo kaagad yung gusto mo. Siyempre mag-start tayo sa mababa. Doon pa lang, sa pagkuha pa lang ng unang kliyente natin, doon pa lang alamin na natin dapat yun, kung ano dapat yung mga improve natin, ano dapat yung mga baguhin natin sa mga susunod na client natin. Siyempre, kailangan din kasi dyan communication with your clients din. Ayun. Sa mga clients ko kasi, mostly kasi referral, tapos kakilala ko talaga sa church, mga yung workplace nitong ka-churchmate ko, nare-refer din ako dun sa mga yung network niya. So pag may respeto na kasi kumbaga pag sinabing ito yung freelance ko, kaibigan ko yan. Meron ng sense ng respect dun na kaibigan niya na to, Boss Dan, gano'n na yun, yung kakilala. Sa mga naging client ko naman, wala naman ako anong disrespect na naranasan. Swerte lang siguro dahil mababait rin kasi talaga yung mga naging client ko. May mga clients talaga na maselan sa mga gustong output, like sa photo is minsan kasi may mga times na hindi mo makukuhaan yung mga gantong scenario. I-explain mo yun afterwards the event kung gano'n na syempre after mo kasi mabigay din yung files, hanapin din nila yun. Hindi mo rin kasi hawak din yun yung pangyayari. So may instances talaga na hindi ka ma-shoot sa during event. Ayun. And for certain clients naman na may clients talaga na maraming gustong mangyari, maraming ina-expect. So kung meron tayong style na ganito, tapos yung client ang ina-expect niya for this certain amount, gusto ko dapat banatan yan, may SDE, pang nice print, ganito, ganyan. Sa umpisa pa lang, sabihin na natin, set na nating expectation ng client na ganito yung kaya namin gawin. Nagbibigay naman tayo ng portfolio sa kanila, di ba? So through the website or kung merong FB page or whatever, makikita naman nila yun kung ano yung style natin. And kausapin na natin yung client na, syempre, kinuha nyo kami as photographer or videographer, you've seen our work, you know our style, and ganito yung ibibigay namin sa inyo.
paalam na natin sa client na kung hindi kayang ma-reach yung ganitong expectation, sabihin na natin sa kanila agad. Pero syempre, pagdating dun sa work na mismo, we will strive to do better. Syempre, para dun sa client. Para nagbabayad sila sa atin. Gusto rin nating mabigay yung satisfaction sa kanila. Lalo na kapag wedding sa bride, very emotional yun. So, yun. Una, syempre nahihiya ka magpresyo. Syempre, kahit ako, hindi ko pa alam kung maganda yung gawa ko eh. Naalala ko, yung una kong gawa is, sa ka-churchmate namin, birthday ng, pamangkin niya. Pumunta lang ako doon para, let's say, makikain lang talaga. Kasi, tapos sabi ko, punta ako dyan, picture ako, tapos, kakain lang ako. Hindi, picture video lang ako. Alam mo yung mga simulang video, yung mga kung ano-ano lang video. May walang story, walang shot list, walang cinematography, basta para ka nag-vlog lang yung daily yung mga reels lang. Ganun lang ginagawa ko. Then, pinawin ako pagkain, hindi masaya na ako. Hindi in-edit ko. Hindi pinost ko, ganun, birthday, ganyan. Walang kwento yung basta kung ano-ano lang pinaggagawa ko. Binigyan ko 500. Yun yung una kong TF na ano yung photo video. 500 yun Hindi ko siya siningil. Kasi nga ko, build ng portfolio lang eh. Hindi ko siningil. Binigyan ko 500, nakasobre pa nga, inabot sa akin. Thank you daw. Hindi, natuwa na ako sa 500 na yun. Sabi ko, may pera pala dito. Kala ko, ayun, kinarin ko, sama-sama ako dyan sa mga klase ko. Yan, kila Ed, kila Carlo, yan, kila Dave. Then pagdating na nung pick namin, kasi nahinto kasi pandemic, yun na. Syempre, pag pandemic, ang namin, mas mahal kasi nga, home service eh. Nagsushoot ako ng mga per head ng grad pick, 500. Tapos ngayon, dito sa school, mag-aano rin ng 800 to 1,000 per head. Shoot na yun, tsaka edit. Then ngayon, yung naging, na rin namin yan, si Dave Labio sa Shutterbugs. Yun, nagkakaroon namin ng mga, yung talagang TF na 4K, 5K per shoot. Yun doon na nag-start yung parang, ilang years rin bago kong, nakuha rin yung mga TF na gusto. As a beginner, syempre, natin as a beginner, yung knowledge natin and skills natin, hindi pa ganun kabuo. So, we can start tayo sa mga kiddie. Habang naman yan habang tumatagal, makikita mo yung output mo na gumaganda na ba, nagiging kompleto na ba yung ating mga details. So, onti-onti pwede mo siyang itaas. Yung nagkakaroon na ako ng sarili kong portfolio, onti-onti ko na rin siyang tinataas. While onti-onti ko na rin ina-upgrade yung mga lights, flash, batteries. So, while alam mo na medyo kompleto ka na, kaya mo na mag-provide ng halos complete details and magandang output, yun, pwede ka na rin magtaas ng rate. Okay, pagdating sa price range ng pag-set ng fees sa clients, actually, medyo komplikado yun eh. It varies talaga eh. Ang hirap mag-set ng base rate kung saan tayo magsisimula. Lalo sa dati, sa panahon ngayon, iba rin yung rating eh. Kasi nung unang panahon, nakapag-shoot kami, very low rate lang nung nag-start ako nun. Kano ba yung siningil ko sa client nun? Parang nag-start nga yata ako, per photographer, parang 2.5 nga lang yata yung siningil ko nun. Napakababa nun. Tapos, meron pang photo book and other prints. Konti lang yung dinadagdag ko na fee pagdating dun sa mga yon. Although, nang time na yun, ang reason ko naman kasi, nag-iipon pa lang naman ako ng experience. Kaya ayaw ko pang sumingil ng mataas. For starters, for me mas importante na makalikom ako ng experience, makabuo ako ng portfolio, na habang nakikita ko na mas umu-okay yung performance ko, yung quality ng work ko, then tsaka ko itataas yung rate ko. Ayun, para makita ng client na, okay, so nagbigay ka ng ganitong rate sa akin, makikita ko naman na ito yung mabibigay mong quality of work. So, makikita nila na it would be worth it. Okay? So, mahirap din naman kasi sa iba na
gusto agad mag-set ng mataas na rate, kaya lang, yung quality, hindi ka naman masyadong makapag-expect na okay talaga. Siguro for starters, sa panahon ngayon, maybe between 3 or 4,000, ganun. Basta okay naman yung basta acceptable yung shots, usable yung shots, ganun. Huwag naman na mag-set ka ng ganong rate din na karamihan naman sa shots either blurred or overexposed, underexposed, hindi na process ng maayos. Ayun.